Naramdaman na po ni Senator Amy Marcos na maraming hindi nasiyahan, hindi na kontento. Yung iba nga may galit pa doon sa kanyang ginawang public hearing ng kanyang Committee on Foreign Relations tungkol sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kasi ang kanyang dating doon, sa akin pong opinion, talagang parang may pagkabayas. Parang gusto niya siraan ang administrasyon. At pag siniraan mo ang administrasyon, si Pangulong Marcos na kanyang kapatid ang tinatamaan doon. Ano ha? Yun ang lumalabas Kasi ang kanya sinasabi ngayon, palusot. Sa aking opinion, palusot. Wala naman akong planong paninira. Hindi ko naman sinisiraan si Pangulong Marcos. Wow! Wala daw paninira. Pero yung dating ng kanyang pagpipreside ng meeting, kanyang ginigisa yung mga cabinet secretary ni Pangulong Marcos, para saan yun? Diba? Ikaw talaga, Amy. Ha? Bahala ng taong bayan sa'yo kung saan ka pupulutin sa eleksyon. Pakinggan natin ito. Ang nagplano po rito, o yung pagkaintindi namin, ang nagplano ay kayo. I would like Secretary Anyo, Secretary Gibot Chodoro, at ang pinangalan, ang Chief PNP, General Marbil. Parang apat yung pinangalanan sa isang interview ng ating Secretary ng DILG. Can I answer that, ma'am? Yes, please. You're recognized. The question was, who planned this? I did not state in any way who planned it. The meeting was of executive privilege. It is a conversation between the President and the ones I mentioned. There was... So what exactly did you say? Ano sinabi po ninyo? Pagkaintindi namin, itong apat na pinangalanan ang siyang nagplano. Ma'am, we're already invoking executive privilege in this matter. Yes. We're invoking executive privilege in this Yes, matter. it's fine, but it's in the interview and it's Yes, ma'am. public. It goes as far as the interview, ma'am. Yes, ma'am. Yes, I'd like to understand. I think your brother was trying to explain what he said in the interview, and I'm happy to hear They asked me if I planned it. I said it was not me. There were other people in the room, but we did not discuss any plans of any arrest. Saan ang galing yung mga pangalan na ito? Ma'am, that again is executive privilege. Ma'am, let me explain sa first, ma'am. interview Yes, sa press con, hindi ako mag-isa ang nagplano. Isang grupo kami. Tapos pinangalanan mo. Gobyerno nga. No, ma'am. Sinabi ninyo I state, ma'am, again, executive privilege. But, ma'am, walang executive privilege kasi binunyag na ninyo sa TV. I must state it very clear, as I stated very clear, that there was no mastermind. We were discussing mainly about what the president's statements were in Hong Kong, and it was based all on that statement, ma'am. Sinabi ninyo na hindi kayo mag-isa na nagplano, kundi isang There was no planning, ma'am. Pero yun ang sabi I said, hindi ako nagplano. May isang grupo na nagplano. We were all talking about a rumor, ma'am, and that was all. Rumor lang yun? Yes, ma'am. Group effort ang sabi mo Ang tanong niya, kung ikaw ang nagplano, tapos sabi mo, hindi, group effort. No, there was no planning, ma'am. Anong in-effort ng group kapag hindi plano? I think that we're including into executive privilege already, ma'am. I think that we please respect our... No, I'm just asking him to explain the media. Yes, ma'am, but it's already a very thin dividing line between what transpires in a room between cabinet members and a media statement. But there's a very thin dividing line, ma'am. Understood. I hope that we can respect executive privilege. Understood, and the Senate and the Secretary Chodoro is fully aware. Publicity lang ginagawa ni Amy. Need to recess the executive session. I'm happy to do so, and I will do so when necessary. Pero ngayon, sinabi kasi sa TV, paliwanag naman ninyo sa atin kung ano ibig sabihin. Kasi ang sinabi, hindi ako mag-isa na nagplano. Ulit-ulit naman ito si Amy. Ang sasabihin niya, hindi daw sinisiraan ng gobyerno. I did not plan it. I said we were there. And not to skirt, ma'am, executive privilege. It was mainly because of the statements of the former president in Hong Kong that he said, in his words, ma'am, in Hong Kong, that, I think you have a clip, he said that, ang reading ko ay may ICC warrant of arrest na. That was the best of my recollection, ma'am. So anong pinag-group effortan? Ayan, Ang kulit ni Amy Marcos. Tapos sabi niya, hindi daw niya sinisiraan ang gobyerno ng kanyang kapatid. Diba?
Wala daw siyang plano, siraan ang gobyerno ni Pangulong Marcos. Ay anong ginagawa mo? Nag-request na nga yung mga kapatid na hindi dapat i-discuss sa public yan. Kasi yan ay desisyon ng gobyerno na hindi dapat inihaharap sa media lahat-lahat. Kailangan ay pag-usapan. At inamin na nga nung ni John Vic Remulla, sekretary ng DILG, na si Digong mismo nagsalita sa Hong Kong bago siya umuwi, na sa tingin daw niya, meron ng warrant of arrest ang ICC. So alam na ni Duterte. Alam na ng mga Duterte camp na merong warrant of arrest. Eh bakit pilit na tinatanong ni Jaime kung sino ang mastermind? Hindi ang mastermind gobyerno. Dahil ang gobyerno nagpatupad ng Republic Act 9851 para suportahan ang warrant of arrest na dala-dala ng Interpol para hulihin si Duterte dahil yan ang utos court order ng ICC. Diba? Natural yung mga cabinet secretary, gagalaw yan. Kaya nga, Secretary Remulla, DILG Secretary, another Remulla, Boying Remulla, DOJ Secretary. Wala siya dito ng mga panahon yun. Nasa Europe, pero siya doon nakikipag-ugnayan to cellphone kasi galaw ng Executive Department yan. Department of National Defense, Philippine National Police. Eh kasi nga, ipatutupad yung batas eh. Eh sino ba magpapatupad ng batas? Natural, Cabinet Secretary, Police, Authorities. Hindi naman ang Presidente. Diba? Pag gumalaw ang Cabinet Secretary, Jaime Marcos, Jaime, hindi ka nakakaintindi talaga. Pag gumalaw ang Cabinet Secretary, ang buong gobyerno, yan ay ibig sabihin ay sumusunod sa batas. Yung batas ang mastermind. Bakit tinahanap mo ang mastermind? Ang batas ang nag-utos para ipatupad ang warrant of arrest at paghuli. Tapos ngayon magpapalusot ka na hindi mo sinisiraan ang iyong kapatid, hindi mo sinisiraan ang Marcos administrasyon, palusot ka pa. Jaime Marcos, di ka na nakakatuwa. Walang personalan, pero itong mga pinaggagawa mong pakyut sa interview, nagmamalinis ka, nagmamagaling ka, pero sinisiraan mo ang administrasyon ng kapatid mo na si Pangulong Marcos. Anong klase kang kapatid? Yung taong bayan, Marcos loyalist, ilang dekada na nagmamahal sa mga Marcos. Marcos supporters, ilang dekada na nagmamahal. Wala pa ng Marcos Sr. ang iyong ama. Tapos ngayong nakabalik kayo sa kapangyarihan, ang kapatid mo ay dapat mong tulungan. Bakit dinudurog mo ang gobyernong ito? At ginagamit mo ang iyong komite na kunwari pa in aid of legislation, ay halatang halata naman for publicity lang. Kasi yung mga cabinet secretary ginigisa mo. Yung mga cabinet secretary iniipit mo. Paulit-ulit ang tanong mo, sino ang nag-mastermind? Sino ang nagplano? Eh, gobyerno nga nagplano. Eh, sino ba ang gobyerno? Si Pangulong Marcos. Ang kanyang gobyerno, ang iyong kapatid. Ano bang gusto mong palabasin? Sa tingin mo ba gagalaw yung cabinet secretary at PNP ng illegal? Sinabi na nga merong Republic Act 9851 at yung pagsunod sa ICC, eh dahil member tayo nun, kailangan natin sumunod. Ano ba, Jaime, nakakaintindi ka ba? O gusto mo lang makakuha ng suporta sa DDS? I tell you, walang DDS na susuporta sa iyong ginagawa. Walang tiwala ang DDS sa iyo. Ang Marcos loyalist, hindi man lahat, wala ring tiwala sa iyo. Please like and share. Hindi po ako nagagalit. Idinidiin ko lang. Kapag palpak kahit sino sa akin, palpak yan. Palpak ka, Jaime. Dahil sa iyong mga pinaggagawang yan. Please like and share ng video. Okay, Jaime? Bahala ka sa buhay mo.